di po ba? Pero, yung duda po yun, napalitan po ng tiwala at paniniwala. Ganun lang po tayo. Kasi, kung pananatiliin po natin yung duda. Hello? Kung pananatiliin po natin ang duda sa ating sarili, hindi natin susubukan yung ganda na opportunity na nandito na, hindi natin makikita. Parang pagkain. Sabi, masarap to. Paano malalaman masarap? Di ba matikitik mo? Di po ba? Paano mo malalaman maganda? Di ba pinuntahan? Ganun po tayo. Ako ganun po ako, Buda. Number 1 ako kaaway ni Jason Pasha. Stroke survivor po ng Balagtas, Bulacan. Siya po nag-invite sa akin. Akala ko noon, tuon nagbibentahan ako. Kasi sa akin po, ang daming herbal, libre. Ba't ako bibili? Una-una stranger sa akin. Hindi ko kilala. Diba? Basta ako, ang mindsetting ko noon, titili, iinom, bibili. Pero, yung nakita ko yung ganda ng DSM, true coffee, tsaka, food supplement, at saka juice. Lahat ng yun, may bayad, syempre. Pero, huwag natin iintindihin yung quantity. Isipin natin yung quality na ibibigay sa ating DSM na wala sa dati kong ininom. Ito ba? Kasi sabi tayo, ang isip agad natin ang mahal. Diba? Meron namang mura. Pero at the end of the day, yung mura, napapamura tayo. Tama po ba na yun? Yung mga kape, hindi naman po ako against sa kape. Coffee lover po ako. Ang kape ko, synthetic. Ang kape ko, imported. Galing abroad. Pero, yung health benefit, wala doon sa hinahanap ko eh. Ang gusto ko kape. Pero binibigay sa akin na synthetic, bangon, tamis, sarap. Asa yung kape? Wala po, diba? Kaya sabi ko, subukan ko nga itong DXN coffee. Kasi ako coffee lover. Nakakalimang baso po ako sa isang araw. Sinubukan ko yung DXN coffee, Direwang coffee. Ang unang kape na tikma ko, classic. Sabi ko, parang hindi masarap. Siyempre, hindi ka naman agad-agad mag-switch sa herbal to synthetic. Nag-ulit. Hanggang sa nakita ko yung mga simple symptoms ko, palpitation, constipated, almoranas, asthma. Mga simpleng ganun na wala unti-unti. Consistent lang tayo ng inom. Hindi naman sinabing isang inom na kape, wala na almoranas eh. Hindi naman tayo batunidad na napang-inom mo, wala agad. Hindi po ba? Ganun din, may inom ka rin ng kape, naliligo ka, nagtututbrush ka. Ang tanong, may bayad ba? Wala. Ngayon, hanggang sa nakita ko na yung DXN na 2016 until now, hindi kayo maniniwala sa akin. For 7 years, wala akong biniling isang paracetamol sa bakery drug. Masakit ang ulo. Masakit ang sikmura. Kasi hindi na tayo pabata. Masakit ang mga aray-aray. Puro DXN capsule lang po. Tiwala lang ako at naniwala. Ganon lang po ang gagawin natin dito sa DXN. Hindi po tayo ipupush ng management na magbenta. Hindi po kayo ipupush. Walang sinabi ito management na benta-benta. Wala po. Kasi, ang sabi po dito sa DXN, convince yourself before convince other people. Paano magbebenta yung isang tao? Hindi mo alam malasa yung kape. Di po ba? Ganon lang po ang pinaka-simple logic ng DXN. Convince yourself, convince. 7 taon ko convince yung sarili ko. Mahirap ang kompetensya ang sarili. Yan po ang number 1 nating kaaway. Kasi tatalunin ka ng konsensya mo na, hindi mo kaya yan. Ang hirap mag-recruit. Ang hirap magbenta. Diba? Pero yung hirap na yun, i-switch natin sa positive. Ang hirap magbenta. Eh kung ka naliligo ka eh, toothpaste ka, nabulok na yung ito mo, wala pa rin bayad ng toothpaste mo. Naliligo ba? Pero yung mga product ng DXN, proud ako, meron po akong kwenta dyan sa Balagtas. DXN lang po ang tinda ko. Wala ka ibang tindang ibang product. Coffee.
at ibang capsule. Wala ko ibang tindang Nescafe, Great Taste, wala ko. Yun lang taste lang. Prada ko ibenta ko. Kasi sa sarili ko nakita ko yung ganda ng product eh. Ba't ako mahihiyang i-share? Kasi sarili ko nakita ko maganda. Ba't hindi ko i-share sa ibang tao? Hindi ko ba? Dalawa lang yun. Maniwala at hindi sila maniwala. Wala na po akong choice. Choice mo na yun. O, di ba? Ganun lang po. Bago po tayo magpatuloy, asan na si Sid?